Noong nakaraang taon, pinutakte ang House of Representatives dahil sa 20 million pesos na ginastos nito para sa SONA ng Pangulo. Initially kasi sabi ni House Secretary General Reginald Velasco na budget yon para sa pagkain ng mga bisita. Pero after the backlash, ay nilinaw niya na isang aspeto lang daw yung food sa overall budget. Tinanong natin si House spokesperson Princess Abante, magkano naman ang budget this year? Wala siyang binigay na figure pero ito yung sinabi niya. As far as I know, yung mga allocated na budget for the SONA katulad ng mga nabanggit last year, it's not just to be spent on that day. Budget for the whole preparation for the SONA, and also may iba't ibang ahensya din na naghahanda para sa SONA. Isang linggo bago ang SONA, nasa huling stage na ng paghahanda ang Kamara. May final coordination meeting ngayong July 21 na dinaluhan ng mga kinatawan ng Senado at ng Office of the President. Ang lockdown dito sa Kongreso magsisimula sa Huwebes, July 24, hanggang Linggo, July 27. Nasa 1,500 ang bisita noong nakaraang taon. Yan din daw ang inaasahan ngayong taon, ayon kay Attorney Princess. As far as she knows, wala naman din daw security threat na binabantayan. Si VP Sara nagsabi ng hindi dadalo sa annual event sa ikalawang pagkakataon. How prepared is the House in the event that Vice President Duterte shows up next week umattend ng SONA? Especially bilang isang Vice President, dapat din kasama rin naman sa kanyang tungkulin na makinig sa magiging report ng ating Presidente. The House of Representatives is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the President. Usually, may dalawang layunin ng SONA. Una, para ibalandra ang mga accomplishments ng Pangulo sa nakalipas na taon. Ikalawa, para ilatag yung mga plano pa ng Pangulo sa susunod na taon. We're in the halfway mark of the Marcos Jr. presidency. Interesanting pakinggan kung anong legacy building ang gagawin ng Pangulo sa kanyang natitirang 3 taon sa pwesto. For more stories, visit the Rappler website.